Nakatayo ako sa dilim ng pasilyo ng aking sariling tahanan nang marinig ko ang tinig ng aking anak na si Antonio. 45 milyong piso ang bulong niya sa kanyang asawa. Ibebenta natin ang bahay na ito sa sandaling may paso na natin si nanay sa home for the aged. Ulyanin na siya. Hindi na niya malalaman ang totoo. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang tibok, puso ko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang matinding desisyon. Hinayaan ko siyang maniwala na kontrolado niya ang lahat. Ngumiti ako at tumango habang ipinapakita niya sa akin ang masilid sa nursing home na parang maselda. Ang hindi niya alam, habang abala siya sa pagbibilang ng perang hindi pa sa kanya, ay lihim ko nang naibenta ang aming ancestral home sa isang batang mag-asawa na tunay na magpapahalaga rito. Inilipat ko ang bawat sentimo sa isang pribadong trust fund na hinding-hindi niya mahahawakan. Nakita ko ang pangingining ng kanyang kamay at ang pamumutlangang kanyang mukha nang iabot ko sa kanya ang katibayan ng pagbebenta. Naiwan siyang hawak ang mga walang kuwentang papeles, habang ako ay handa na para sa aking bagong simula sa Dumaguete. Wala siyang nakuha. Kahit isang kusing, bago ko ibahagi ang buong detalye kung paano ko nakuha ang aking kalayaan sa edad na 70 taong gulang, maaari niyo bang isulat sa comment section kung saang probinsya o lungsod kayo nanonood ngayon? Nakakatulong po ito upang mas mapaganda pa ang ating mga susunod na kwento. 70 taon. Iyan ang bilang nga mga taon na dumaan sa aking buhay. Kapag tinitingnan ko ang aking mga kamay, nakikita ko ang bawat guhit ng karanasan. Mga guhit ng tawa, mga guhit ng pait, at maguhit ng pag-asa. Ako ay isang biyuda. 5 taon na ang nakalilipas mula nang iwan ako ng aking mahal na asawa, si Ramon. Mag-isa ako, ngunit hindi ko naramdamang nag-isa ako noon dahil narito ako sa loob ng aming tahanan sa Quezon City. Ang bahay na ito ay hindi lamang basta gusali na gawa sa semento at kahoy na nara. Ito ay isang saksi. Saksi sa 50 taon ng aming pagsasama. Mayroon itong 5 malalaking silid. Bawat silid ay may sariling kwento. Bawat sulok ay may amoyng nakaraan. Minsan, kapag malalim na ang gabi, tila naririnig ko pa ang yaba ng napaan ni Ramon sa hagdanan. Tila naamoy ko pa ang barako na kape na lagi niyang iniinom tuwing umaga sa franda. Noong bago pa lamang kaming kasal, pangarap lang namin ang magkaroon ng ganito kalaking bahay. Pinagtrabahuhan namin ito ng maigi, dugo at pawis ang ibinuhos namin dito. Naalala ko pa noong ipinapatayo namin ang pundasyon. Sabi ni Ramon sa akin, ang bahay na ito ang magiging pamana namin, ang magiging kuta and aming pamilya. At naging ganun nga ito. Dito lumaki ang aming kaisa-isang anak, si Antonio. Si Antonio. Ang aking dangal, ang aking buhay, ngayon ay 42 taon na siya. Siya ay isang matagumpay na tao sa kanyang napiling karera. Mayroon siyang magandang asawa at mga anak na mahal ko. Tuwing linggo, dati-rati, ay nakpupunta sila rito para sa aming salo-salo. Inihahanda ko ang kanyang paboritong adobo at kare-kare. Masaya ang lahat, maingay ang sala dahil sa tawanan ng aking mga apo. Sa mga sandaling iyon, nararamdaman ko na sapat na ang lahat. Naging mabuti ang tadhana sa akin. Ngunit nitong mahuling buwan, parang may nakbago. Ang matawanan ni Antonio ay tila naging pilit. Ang kanyang mamata ay hindi na sa akin tumitingin. Sa halip, madalas ko siyang makitang nakatitik sa mga dingding ng bahay. Sa malawa na hardin na puno nga aking matanim na sampagwita at rosas. Minsan, mahuhuli ko siyang sinusuri ang makisame. Tila ba tinitingnan niya kung gaano pakatatak ang istruktura, kung gaano kalaki ang halaga nito sa merkado. Sa aking edad na 70, hindi na ako bata, ngunit hindi rin ako ulyanin. Ang isip ko ay kasing talas pa rin ng dati. Marahil ay dahil ito sa mga taon na ako ang humahawak ng aming gastusin sa bahay. Kabisado ko ang bawat sentimo. Alam ko kung kailan tumataas ang presyo ng bilihin. At alam ko rin kung kailan may itinatago ang aking anak. Isang hapon, habang nagdidilik ako ng halaman, lumapit sa akin si Antonio.
may dala siyang kape. Umupo siya sa tabi ko sa tumba-tumba. Sabi niya, "Nay, napapansin mo ba? Ang laki-laki ng bahay na ito para sa iyo." Sabi ko naman sa kanya, "Ayos lang ako. Sanay na ako rito." Pero hindi siya tumigil. Sinabi niya na mapanganib na raw ang mahagdanan para sa akin. Baka isang araw ay mahulog ako at walang makakita. Nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mukha. Nung una, naniwala ako. Akala ko ay tunay na malasakit lamang itong isang anak sa kanyang tumatandang ina. Akala ko ay gusto niya lang akong maging ligtas. Sino ba namang ina ang hindi matutuwa kapag ang kanyang anak ay nagpapakita ng pagkalinga? Iyon ang aking pagkakamali. Ang magtiwala ng sobra dahil lamang sa bukso ng pagmamahal. Sinimulan niyang banggitin ang tungkol sa mga luxury senior living communities. Dun daw sa Tagaytay. Malamig daw ang hangin dun. May mga doktor at nurse na laging nakantabay. May mga kasama rin daw akong kapwa kong senior citizen. "Nay, magiging masaya ka doon?" Sabi niya habang hinahaplos ang aking balikat. Pero sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig, nararamdaman ko ang isang kakaibang lamig. Hindi lamig ang hangin sa Tagaytay, kundi lamig ng isang pusong may ibang balak. Hindi ko ipinakita sa kanya na nagdududa ako. Tumango lang ako, ngumiti ako ng bahagya. Pero sa lup-lup ko, nagtatanong ako, bakit ngayon lang siya naging ganitong interesado sa aking kaligtasan? Bakit kailangang iwan ko ang bahay na binuo namin ng kanyang ama? Ang hardin na ito, ang puno ng mangga na kami mismo ang naktanim, paano na ang ito? Ang bahay na ito ay puno nga alaala ni Ramon. Narito ang kanyang libro, narito ang kanyang lumang relos na nakapatong pa rin sa side table ng aming kwarto. Ang pag-alis sa bahay na ito ay parang pag-iwan na rin sa huling bahagi ng aking asawa. At hindi ko iyon kayang gawin ng ganun na lamang kadali. Sa mga gabing sumunod, hindi ako makatulog ng maayos. Tinitingnan ko ang kisame at nakikinig sa katahimikan. Napagtanto ko na ang katahimikan pala ay may ibinibigay na sagot. Isang gabi, narinig ko siyang may kausap sa telepono sa labas na aking pinto. Mahina lang ang kanyang boses, pero sapat na para marinig ko ang ilang salita, mga salitang tungkol sa utang, tungkol sa puhunan para sa bago niyang negosyo, at tungkol sa halaga ng lupang kinatitirikan ng aking bahay. Doon nagsimulang magbago ang lahat. Ang pagmamahal ko sa aking anak ay naroon pa rin, ngunit ang tiwala ko ay nagsimulang mabasag, parang isang mamahaling florera na nahulog sa sahig. Maaari mo itong pagdikitin muli, pero makikita mo pa rin ang mga salamat. Sa bawat "Nay, kumain ka na ba?" O "Nay, uminom ka na bang gamot?" Ang naririnig ko na ay ang tunong barya. Ang nakikita ko na ay ang pagnanais niyang makuha ang pag-ari na hindi naman sa kanya. 70 taon na ako. Akala ko ay sa edad na ito. Ang isipin ko na lang ay ang aking maapo at ang aking pagpapahinga. Hindi ko akalain na sa dapit hapon na aking buhay, kakailanganin kong makipaglaro ng tago-taguan sa sarili kong dugo. Pero kung iniisip ni Antonio na dahil matanda na ako ay madali na akong linlangin, nagkakamali siya. Ako ang nagturo sa kanya kung paano maglakad. Ako ang nagturo sa kanya kung paano magbilang. At ngayon, ipapaalala ko sa kanya kung sino ang tunay na may-aring wentong ito. Ang aking buhay ay hindi pa tapos. Ang aking tahanan ay hindi pa ibinebenta. At ang aking paninindigan ay kasing tatak pa. Rin enge, magahalige enge mansyong ito. Maghihintay ako, manonood ako. At kapag dumating ang tamang pagkakataon, gagawa ako ng desisyon na hindi niya inaasahan. Dahil ang isang ina, gagawin ang lahat para sa anak, ngunit ang isang babaeng may dangal, gagawin ang lahat para protektahan ang kanyang sarili mula sa pagtataksil. Ito ang simula ng aking laban. Isang laban na hindi ko ginusto, ngunit isang laban na tiyak kong tatapusin. Malamig ang simoy ng hangin noong umagang iyon. Nakaupo ako sa aking paboritong silya sa franda habang iniinom ang aking mainit na kape. Pinapanood ko ang dahon ng punong mangga na dahan-dahang sumasayaw. 70 taon na ako. Sa edad na ito, ang bawat umaga ay tila isang regalo, isang biyaya. Ngunit ang katahimikang ito ay biglang naputol nang dumating ang aking anak na si Antonio. Suot niya ang kanyang mamahaling barong, mukhang isang matagumpay na negosyante.
Ngunit may napansin akong kakaiba, may magakunot sa kanyang na hindi ko dati nakikita, naupo siya sa tapat ko. Kinuha niya ang aking kamay. Ang kanyang makamay ay tila malamig, tila hindi mapakali. Dun niya sinimulan ang usapan tungkol sa aking kinabukasan. Ang aking hinaharap. Nay, ang simula niya. Ang boses niya ay malumanay, masyadong malumanay. Nag-aalala lang ako sa iyo. Tignan mo ang bahay na ito. Napakalaki nito para sa isang tao lang. May 5 silid pero isa lang ang ginagamit mo. Ang daming sulok na kailangang linisin. Ang daming bahagi na kailangang ayusin. Tumitik ako sa kanya, hinayaan ko siyang magpatuloy. Sinabi niya na ang mahagdanan sa aming mansyon ay mapanganib na. Nasa bawat baitang na inaapakan ko, may panganib na baka ako ay madulas. Baka raw mahulog ako at walang makarinig sa aking hinginang saklolo. Sabi niya, Nay, 70 taon ka na. Hindi na tayo bumabata. Ang buto mo ay hindi na kasing tatak ng dati. Isipin mo naman ang kaligtasan mo. Ang bawat salita niya ay tila balot ngang malasakit. Tila ba ang tanging nasa isip niya ay ang aking ikabubuti. Ngunit habang nagsasalita siya, napansin ko ang kanyang nga mata. Hindi siya nakatingin sa aking mga mata. Nakatingin siya sa kisame. Nakatingin siya sa mga antigong kasangkapan na gawa sa Nara. Nakatingin siya sa lawak ng lupang kinatitirikan ng bahay na ito sa Quezon City. Pagkatapos ay binanggit niya ang Tagaytay. Isang lugar na kilala sa malamig na panahon at magandang tanawin. Sinabi niya na mayroon doon na isang luxury senior living community. Isang lugar para sa mga katulad ko. Nay, doon ay may doktor, ang sabi niya. May manurs na titingin sa iyo bawat oras. May mga kasama kang kapwa mo senior. Hindi ka na mainip dito sa lumang bahay na ito. Makakaroon kang nga aktibidad. Makakaroon kang bagong buhay. Luxury. Iyon ang salitang paulit-ulit niyang ginagamit. Para bang ang salitang iyon ay sapat na para burahin ang 50 taon ng aking maalala sa bahay na ito. Sinabi niya na doon sa Tagaytay, ang bawat umaga ay parang bakasyon na hindi ko na kailangang mag-alala sa pagluluto o paglilinis na ang lahat ay ibibigay sa akin. Ngunit ang hindi niya alam, ang bawat sulok ng bahay na ito ay bahagi nga aking pagkatao. Ang bawat gasgas sa sahig ay may kwento. Dito siya natutong lumakat. Dito namin ipinakdiwang ang bawat karawan. Dito kami nagluksa ng pumanaw ang kanyang ama na si Ramon. Para sa kanya, ito ay isang gusali lamang na may malaking halaga. Para sa akin, ito ay ang aking buhay. Habang nagpapatuloy siya sa pagdedetalye ni kagandahan ni nursing home sa Tagaytay, nararamdaman ko ang isang malaking pader na nabubuo sa pagitan naming dalawa. Ang anak na dati kong karga-karga, ang batang dati kong pinatutulog sa aking mga bisik, ay parang naging isang estranghero. Isang ahente ng real estate na sinusubukang kumbinsihin ang isang kliyente. Nay, isipin mo rin kami ni Elena, ang dagdag niya. Lagi kaming naalala tuwing gabi kung mayos ka lang barito. Hindi kami makatulog ng mahimbing dahil sa takot na baka may mangyari sa iyo. Ginamit niya ang aking pagmamahal sa kanila bilang sandata. Gusto niyang iparamdam sa akin na ako ay nagiging pabigat, na ang pananatili ko sa sarili kong tahanan ay nagiging dahilan ng kanilang paghihirap. Tinanong ko siya kung makano ang kailangang bayaran sa lugar na iyon sa Tagaytay. Ngumiti siya, isang pilit na ngiti. Sabi niya, huwag ko na raw isipin ang pera, na siya na raw ang bahala sa lahat, na ang mahalaga ay ang aking kalusugan. Maaari nating gamitin ang equity ng bahay na ito. Ang hirit niya sa wakas, doon lumabas ang tunay na pakay, ang equity, ang halaga, ang pera. Nakinig lang ako, hindi ako nakipagtalo. Tumango ako ng dahan-dahan. Gusto kong makita kung hanggang saan ang kanyang kayang gawin. Gusto kong marinig ang bawat kasinungalingan na kaya niyang habiin sa ilalim ng ngalan ng pagmamahal. 70 taon na ako, Antonio. 70 taon, nakita ko na ang lahat ng uri ng mukha ng tao. At ang mukha mo ngayon ay hindi ang mukha ng anak na aking pinalaki.
Ito ang masandaling masakit tanggapin, ang mapatanto na ang iyong sariling dugo ay tinitiknan kabilang isang transaksyon, isang balakid sa kanyang maplano, isang paraan para makuha ang kanyang gusto. Ngunit sa likod ng aking pananahimik, may isang apoy na nagsisimulang mag-alap, isang apoy ng paninindigan. Hindi ako alis sa bahay na ito dahil lang sa takot niya sa hagdanan. Hindi ako magpapatalo sa kanyang namungkahi na balot ng pekeng pagmamahal dahil ang tahanan ay hindi lang basta bubong at dingding. Ang tahanan ay ang lugar kung saan ang puso mo ay malaya. At ang aking puso, Antonio, ay hinding-hindi mo may kukulong sa isang marangyang silid sa Tagaytay habang ibinebenta mo ang aking kaluluwa. Sinasabi nila na ang pakiramdam ng isang ina ay hindi kailanman nagkakamali. Mayroon kaming 6 na pandama pagdating sa aming mga anak at sa mag-aaraw na sumunod sa pagbisita ni Antonio, ang aking pakiramdam ay nagsisigaw ne babala. Isang babala na may mas malalim pang nangyayari kaysa sa mga mungkahi niya tungkol sa aking kaligtasan. 70 taon na ako, ngunit ang aking isipan pagdating sa manumero ay nananatiling matalas. Noong nabubuhay pa si Ramon, ako ang humahawak ng lahat ng aming libro, ako ang nakbabalansa ng aming makakastusin sa negosyo. Kabisado ko ang bawat halaw na pera. Alam ko kung kailan ang isang negosyo ay kumikita, at alam ko kung kailan ito ay nalulunod sa utang. Napansin ko ang maliliit na senyales kay Antonio. Ang kanyang mamahaling sasakyan na tila hindi na kasingkinang ng dati. Ang kanyang matawag sa telepono na laging pabulong at punong tensyon. Ang paraan ng kanyang paglalakad na tila may mabigat na pasanin sa kanyang nabalikat. Bilang isang ina, alam kong may problema siya sa pera. Alam kong ang kanyang bago at malaking business expansion ay hindi naktatagumpay gaya ang sinasabi niya sa lahat. Isang hapon, habang siya ay abala sa pakikipag-usap sa kanyang telepono sa sala, pinanut ko siya mula sa malayo, hindi siya nakatingin sa akin, ang kanyang nga mata ay nakatitik sa aming antigong chandelier. Pagkatapos ay lumipat ang kanyang tingin sa malawak na hardin, nakita ko ang paraan ng kanyang paktiti. Hindi ito tingin ng pahanga sa ganda ng mahalaman, ito ay tingin ng isang taong naktatasa, isang taong nakbibilang. Sa kanyang isipan, alam ko ang kanyang ginagawa. Kinukwenta niya ang bawat square meter ng lupang ito. Iniisip niya kung makano ang halaga ng lupang ito sa kasalukuyang merkado sa Quezon City. 40 milyon, 45, o baka mas mataas pa. Nakikita ko sa kanyang mga mata ang mga simbolong peso na tila umiikot. Masakit. Masakit isipin na ang bawat yakap niya sa akin nitong mga huling araw ay tila may kasamang agenda. Ang bawat nay, mahal kita ay tila isang paraan para palambutin ang aking puso bago niya ituloy ang kanyang plano. Ngunit ang hindi niya alam, ang 70 taong gulang na inang ito ay hindi pa nawawala sa wisyo, hindi pa ako ulyanin. Sinimulan kong suriin ang sarili kong madokumento. Tiningnan ko ang titulong bahay. Tiningnan ko ang aming bank account. Gusto kong masigurado na ang lahat ay nasa ayos. Dahil naramdaman ko, sa kaibuturan ng aking puso, na ang aking anak ay handang gumawa ng hakbang na hinding-hindi ko inasahan. Ang kanyang pagbanggit sa power of attorney noong isang araw ay parang isang malamig na kutsilyo na dumaan sa aking likuran. Nay, para mas madali ang lahat, ang sabi niya noon, maaari mong ipaubaya sa akin ang pag-aasikaso ang iyong madokumento. Para hindi ka na napapagod sa pagpunta sa bangko o sa munisipyo. Ako na ang bahala sa lahat. Madali ang lahat. Iyon ang paborito niyang linya. Ngunit para kanino ba ito magiging madali? Para sa akin ba? O para sa kanya na makuha ang aking lagda at ibenta ang lahat ng pinahirapan namin ng kanyang ama? Ang pagtitiwala ay isang mahalagang bagay. Pero kapag ang pagtitiwala ay ginamit para sa pansariling interes, ito ay nagiging isang lason. Habang naglilinis ako ng aking silid, nakakita akong isang lumang larawan ni Antonio nung siya ay bata pa. Nakangiti siya habang hawa ang isang maliit na tropeo. Napaka-inosente ang kanyang mukha. Saan ba nawala ang batang iyon? Saan ba napunta ang maprinsipyo na itinuro namin sa kanya?
Ang kasakiman ay tila isang anay na dahan-dahang kumakain sa kanyang pakatao. Hindi ko ipinakita sa kanya na alam ko ang kanyang sitwasyon. Hinayaan ko siyang maniwala na ako ay isang matandang babae lamang na nakikinig sa kanyang bawat salita. Ngunit sa bawat gabi na dumadaan, mas lalong nagiging malinaw ang aking misyon. Kailangan kong protektahan ang aking sarili. Kailangan kong protektahan ang pamana ni Ramon. Sa loob ng 70 taon, marami na akong bagyong hinarap. Marami na akong pagsubok na nalampasan. Ngunit ang laban na ito ang pinakamahirap. Dahil ang kalaban ko ay hindi isang estranghero, hindi isang kakompetensya sa negosyo. Ang kalaban ko ay ang sarili kong anak. Ang taong pinag-alayan ko aking buhay at lakas. Ngunit huwag kang makakamali, Antonio. Ang isang ina ay kayang maging malambot gaya ng bulaklak, ngunit kaya rin naming maging matigas gaya ng bato kapag kailangan naming ipaglaban ang aming dangal. Alam ko ang iyong mautang. Alam ko ang iyong magabala. At alam ko rin kung paano ititigil ang lahat ng ito bago ka makagawa ng isang bagay na pagsisisihan mo habang buhay. Ang aking instinct ay nagsasabi sa akin na kumilos na huwag nang maghintay pa dahil ang oras ay tumatakbo. At sa larong itong buhay, hindi ako papayak na ang huling kabanata ng aking kwento ay isusulat ng isang anak na nakalimutan na ang tunay na kahulugan ng pamilya. Ako ang may-ari ng buhay na ito. Ako ang may-ari ng bahay na ito. At ako ang magpapasya kung kailan at saan ako pupunta. Lumipas ang maaraw na tila ba may namumuong bagyo sa loob ng aming bahay. Ang hangin sa loob ng mansyon na dati ay puno ng halimuyak ng mabulaklak at bagong luto na kape ay naging mabigat, naging matigas. Bawat pakikita namin ni Antonio ay tila isang dula-dulaan kung saan ang bawat isa sa amin ay may suot na maskara. Sa aking edad na 70 taon, natutunan ko nang basahin ang hindi sinasabi ng malabi. Nakikita ko ang pader na unti-unting itinatayo ng aking anak sa pagitan naming dalawa. Isang hapon, habang abala ako sa pag-ayos ng aking mga halaman sa hardin, lumapit muli si Antonio. Iyon ang aking paboritong lugar, ang aking santuaryo. Dito sa hardin, kasama ang aking marosas, sampaguita at mga malalagong halaman, nararamdaman ko ang kapayapaan. Pero alam ko, kapag naririnig ko na ang tunog ng kanyang sapatos sa semento, tapos na ang katahimikan. Muling binuksan ni Antonio ang usapan tungkol sa pag-alis ko. Sa pagkakataong ito, hindi na lang ito mungkahi, ito ay naging isang pakiusap na tila may kasamang puwersa. Sinabi niya sa akin, "Nay, kailangan mo nang tanggapin na hindi mo na kaya ang ganitong kalaking bakuran. Tignan mo ang makamay mo, nanginginig na sila sa pahawak ng gunting." Tumingin ako sa aking makamay. Oh, may makulubot na sila, pero ang makamay na ito ang nagpalaki sa kanya. Ang makamay na ito ang humubok sa bawat sulok ng hardin na ito. Sabi ko sa kanya ng mahinahon, "Antonio, dito ako masaya. Ang mahalamang ito ang nagbibigay sa akin ng buhay. Dito ko nararamdaman ang presensya ng iyong ama." Pero tila bingi si Antonio sa aking nararamdaman. Ang boses niya ay naging mas mataas, mas mapilit. Sinabi niya na ang aking pananatili rito ay pagpapakita raw ng pagiging makasarili, na hindi ko raw iniisip ang hirap nila ni Elena sa pag-alala sa akin. Paulit-ulit niyang binabanggit na ang mansong ito ay nagiging isang malaking kulungan para sa akin kahit na sa katotohanan ito ang tanging lugar kung saan ako malaya. Ginamit niya ang lahat nege dahilan. Ang dulas nege banyo. Ang dilim nege pasilyo sa gabi. Ang layo nege ospital kung sakaling atakihin ako sa puso. Bawat salita niya ay tila isang bato na idinaragdag sa pader na naghihiwalay sa aming mag-ina. Nakita ko ang kanyang pakainis ng muli ko siyang tanggihan. Ang kanyang mukha na dati ay punong paggalang, ngayon ay nakitaan kong put. Isang put na pilit niyang itinatago sa ilalim ng maskara ng malasakit. "Nay, matigas ba talaga ang ulo mo?" Ang tanong niya. Masakit marinig ang ganong salita mula sa sariling anak. 70 taon na ako, pero sa harap niya, tila ba isa akong batang walang alam sa mundo. Sinabi ko sa kanya, "Hindi ito katigasan ng ulo, Antonio, ito ay paninindigan."
Ang bahay na ito ay sumasalamin sa 50 taon ng paghihirap namin ng tatay mo. Hindi ko ito iwan para lang sa isang malamig na silid sa Tagaytay. Umalis siya ng gabing iyon nang hindi man lang napapaalam ng maayos. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng aking hardin. Ang pader ay naging mas mataas. Ang distansya ay naging mas malayo. At sa bawat patak ng luha na pilit kong pinipigilan, naramdaman ko ang unti-unting pakamatayang tiwala ko sa aking kaisa-isang anak. Ang pag-ibig ko sa kanya ay hindi nagbago. Pero ang sakit na dulot kanyang pagpupumilit ay unti-unting lumalamon sa aking puso. Dumating ang gabi na hinding-hindi ko malilimutan. Isang gabi na bumasak sa huling piraso ng aking pag-asa. Maaga akong nahiga, ngunit gaya ngang madalas mangyari nitong nahuling araw, ang antok ay mailap. Ang aking isip ay puno nga at tanong, puno pagdududa. Bandang alas 11 gabi, nauhaw ako. Dahan-dahan akong bumangon at lumabas ngang aking silid. Hindi ko binuksan ang mailaw dahil kabisado ko ang bawat sulok ng aking tahanan. Habang papalapit ako sa kusina, nakarinig ako ngang mahinang boses. Mga bulong na tila may itinatago. Sina Antonio at Elena iyon. Akala nila ay mahimbing na ang aking tulog. Huminto ako sa madilim na bahagi ng pasilyo, malapit sa pintuan ng kusina. Doon ko narinig ang katotohanang mas masakit pa sa anumang sampal. Hindi na siya nakikinig, Antonio, ang sabi ni Elena. Ang boses niya ay puno ngang inis, kailangan nating gawin ang paraan para mapirmahan niya ang nga dokumento. Lubok na tayo sa utang. 45 milyong piso ang kailangan nating bayaran salop nga susunod na buwan. 45 milyong piso. Nanigas ang aking katawan sa narinig ko. Iyon ang halagang kailangan nila para maisalba ang kanilang marangyang buhay. At ang tanging paraan para makuha iyon ay ang ibenta ang aking tahanan. Narinig ko ang buntong hininga ni Antonio, isang tunog ng desperasyon. Huwag kang mag-alala, ang sagot niya. Kapag nasa loop na siya ng Home for the Aged sa Tagaytay, wala na siyang magagawa. Sasabihin ko sa abogado na ulyanin na siya, na hindi na niya alam ang kanyang ginagawa. Kukuha akong power of attorney. Para ito sa ikabubuti natin. Elena asked him, pero paano kung malaman niya? Tumawa si Antonio ng bahagya. Isang tawang walang kasing pait. Paano niya malalaman? Matanda na siya. Madalas na siyang nalilito. Sasabihin natin na ang pagbebenta ng bahay ay bahagi ng kanyang pagpapagamot. Kapag naibenta na natin itong 45 milyong piso, mababayaran natin ang lahat ng utang sa expansion ng negosyo at may matitira pa para sa atin. Naramdaman ko ang isang matinding lamig na dumaloy sa aking maugat. Hindi ako makapaniwala. Ang anak na pinalaki ko sa dangal, ang batang itinuro ko ang kahalagahan ng katapatan, ay handa akong ituring na balif para lamang sa pera. 45 milyong piso. Iyon pala ang presyo nga aking halaga sa kanyang buhay. Masyadong malaki ang mansyong ito para sa kanya. Pagpapatuloy ni Antonio, isang pabigat lang ito. Mas mabuti na ang nasa nursing home siya, doon ay hindi niya tayo kailangang istorbohin. Nanginig ang aking makamay, pero pinilit kong manatiling tahimik. Gusto kong sumigaw. Gusto kong pumasok sa kusina at harapin sila. Pero sa sandaling iyon, ang aking utak ay nanaig sa aking damdamin. Napagtanto ko na ang pakikipag-away ay walang idudulot na mabuti. Kung alam nilang naririnig ko sila, baka mas lalo nilang bilisan ang kanilang masamang plano. Dahan-dahan akong bumalik sa aking silid. Ang bawat hakbang ko sa madilim na pasilyo ay tila isang hakbang papalayo sa aking lumang buhay. Nang isara ko ang aking pinto, doon na bumuhos ang aking luha. Hindi ito luhang kahinaan, ito ay luhang pagpapaalam. Pagpapaalam sa anak na akala ko ay kilala ko. 45 milyong piso. Ang halagang iyon ay naging simbolo ng pagtataksil. Pero sa gitnang sakit, nakaramdam ako ng isang kakaibang lakas. Isang linaw ng isip na hindi ko pa naranasan kailanman. Hindi ako ulyanin, hindi ako lito, at lalong hindi ako pabigat. Pinuksan ko ang aking maliit na vault at tiningnan ang papeles ng aking ari-arian. Tinitigan ko ang larawan ni Ramon na nakapatong sa aking side table.
Ramon, ang bulong ko sa dilim, tulungan mo ako. Nang gabing iyon, hindi na ako natulog. Habang naghihintay sa pagsikat ng araw, binuo ko ang aking sariling plano, isang plano na hindi nila inaasahan. Kung iniisip ni Antonio na ang 45 milyong piso ay madali niyang makukuha sa pamamagitan ng panloloko sa kanyang ina, nakakamali siya. Ako ang nagsulat ng simulang buhay na ito, at ako rin ang susulat ng wakas. Ang matini sa dilim ay nagbigay sa akin ng liwanag. Isang liwanag na magtuturo sa akin kung paano protektahan ang aking dangal at ang aking kinabukasan. Ang laban ay nagsisimula pa lang. At sa pagkakataong ito, ako ang may hawak ng panulat. Bumalik ako sa aking silit ng dahan-dahan. Ang bawat hakbang ko ay tila may kasamang mabigat na kadena. Pumasok ako sa loop at dahan-dahang isinara ang pinto. Hindi ko binuksan ang ilaw. Naupo ako sa gilid ni aking kama. Doon, sa gitnang kadiliman, ay muling umalingaw-ngaw sa aking isipan ang masalitang narinig ko sa kusina. Ulyanin. Lito. Walang alam. Iyon ang mga salitang ginamit ng aking anak na si Antonio para ilarawan ako, ang aking sariling dugo. Ang taong pinakalayan kong 70 taon ng aking buhay. Napahawak ako sa aking dibdib. Ang sakit. Sobrang sakit. Mas masakit pa ito kaysa sa anumang karamdaman na naramdaman ko sa aking buong buhay. Ang masalitang iyon ay parang isang matalim na kutsilyo na itinusok sa aking puso. At ang humahawak ng kutsilyong iyon ay ang anak na pinalaki ko ng may buong pagmamahal. Ulyanin, inulit ko ang salita sa aking isipan. Ang ibig ba niyang sabihin ay nakalimutan ko na kung paano ko siya inalagaan noong siya ay may sakit. Ang ibig ba niyang sabihin ay nakalimutan ko na kung paano ako nagtrabaho ng husto para mapagtapos siya sa pinakamagandang paaralan? Hindi ako ulyanin. Ang aking isip ay kasing linaw pa rin ng sikat ng araw sa umaga. Ngunit para sa kanya, ako ay isa na lamang balakid. Isang bagay na kailangang iligpit. Isang hadlang sa kanyang 45 milyong piso. 45 milyong piso. Iyon pala ang halaga ko para sa kanya, hindi na ako ang kanyang ina. Ako ay naging isang bank account na lamang. Isang ari-arian na kailangang ibenta para may salba ang kanyang mga pagkakamali. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mamata, ngunit pinigil ko ang aking luha, sapat na ang pag-iyak ko kanina. Ngayon, ang nararamdaman ko ay hindi na lamang lungkot, ito ay isang matinding pait. Isang pait na nakmula sa katotohanan ang aking anak ay, handa akong ituring na baliw para lamang sa pera. Power of attorney. Ang salitang iyon ay tila isang sumpa. Gusto niyang makuha ang aking lagda para kontrolin ang aking buhay. Gusto niyang ako ay maging isang bilanggo sa sarili kong pangalan. Sa ilalim ng batas, gusto niyang burahin ang aking karapatang magpasya. Para sa kanya, ang aking 70 taon ng karanasan ay wala ng silbi. Ang aking boses ay wala ng halaga. Tumingin ako sa salamin sa gitna ng dilim. Nakita ko ang anino ng isang babaeng 70 taon na. Isang babaeng dumaan sa maraming hirap. Isang babaeng nakmahal ng tapat. At sa sandaling iyon, tinanong ko ang aking sarili. Ito ba ang bungang lahat ng aking sakripisyo, ang maging isang kasangkapan na lamang para sa kasakiman ng iba? Hindi. Hindi ako papayag. Ang bawat hibla nga aking pagkatao ay sumisigaw ngang pagtutol. Kung iniisip ni Antonio na ang kanyang ina ay mahina, nakakamali siya ng malaki. Ang pagiging ina ay hindi nagtatapos sa pagbibigay ng lahat. Ang pagiging ina ay nangangahulugan din ng pagtuturo ng leksyon kapag ang anak ay naliligaw na ang landas. At ang landas na tinatahak ni Antonio ay puno ng kadiliman at panlilinlang. Ang sakit ng mga salita ay unti-unting napalitan ng isang matibay na paninindigan. Hindi ako isang ulyanin na matanda. Ako ay isang babaeng may dangal, isang babaeng marunong lumaban. Kung ang tingin niya sa akin ay isang bank account lamang, ipapakita ko sa kanya na ang account na ito ay may sariling isip at puso. Ang laban na ito ay hindi na lamang tungkol sa bahay. Ito ay tungkol sa aking pagkatao. Ito ay tungkol sa aking kalayaan.
At hinding-hindi ko hahayaan na ang huling kabanata ng aking buhay ay isulat ng isang taong hindi marunong tumanaw ng utang na loop. Sumikat ang araw ng may kasamang bagong layunin. Hindi ko na hinayaan ang aking sarili na malugmok sa lungkot. Pagkabangon ko, dahan-dahan akong nakayos na aking sarili. Tumingin ako sa salamin at nakita ko ang isang matatak na babae. Tapos na ang oras ng pagluha. Ngayon ay oras na para sa aksyon. Ngumiti ako kay Antonio nang bumaba ako para magalmusal. Isang ngiti na pilit kong ginawa para hindi siya maginala. Nakunwari akong nakikinig sa kanyang makwento tungkol sa Tagaytay. Tumango-tango ako habang sinasabi niya kung gaano kaganda ang mga pasilidad doon. Hinayaan ko siyang maniwala na kontrolado niya ang sitwasyon, pero sa lublob ko, ang bawat segundo ay hinagamit ko para sa aking plano. Sa sandaling umalis siya para sa kanyang trabaho, agad akong kumilos. Kinuha ko ang aking lumang address book. Hinanap ko ang pangalan ni Atty. Santos. Siya ang matalik na kaibigan ng aking asawa na si Ramon, isang taong mapagkakatiwalaan. Tinawagan ko rin ang aking kaibigan mula sa kolehiyo, si Teresita. Si Teresita ay isa ng matagumpay na real estate agent para sa mga mamahaling ari-arian. Naging napaka-tensyonado ngang isang linggong iyon. Palihim akong nakikipakita sa kanila sa isang maliit na coffee shop malayo sa aming lugar. Sinabi ko kay Atty. Santos ang lahat. Ang bawat salitang narinig ko, ang planong power of attorney ni Antonio. Ang kanyang tangka na ituring akong ulyanin. Nakita ko ang galit sa mga mata ng abogado. Huwag kang mag-alala, ang sabi niya. Poprotektahan natin ang iyong nga karapatan. Kasabay nito, si Teresita naman ay mabilis na nahanap ngang mamimili para sa aking mansion. Sinabi ko sa kanya na gusto kong maibenta ang bahay sa loob ng isang linggo. Isang mahirap na gawain, ngunit alam ko ang kakayahan ni Teresita. Sinabi ko rin sa kanya ang aking kondisyon. Ang bibiling bahay ay dapat isang pamilyang marunong magpahalaga sa mga alala. Hindi ko gustong maging isang condominium lamang ang lugar na ito. 45 milyong piso. Iyon ang presyong hiningi ko, at sa loob lamang ng 3 araw, nakahanap si Teresita ng isang batang mag-asawa. Ma-doktor sila na naghahanap ng isang malawak na tahanan para sa kanilang lumalaking pamilya. Nang makita ko sila, alam ko na sila ang tamang tao. Nakita ko sa kanilang mata ang pahanga sa bawat sulok ng mansyon. Alam ko na aalagaan nila ang aking hardin. Alam ko na pupunuin nila ang mga silid ng bagong tawanan at pagmamahal. Habang nangyayari ang lahat ng ito, kailangang manatiling normal ang lahat sa harap ni Antonio. Pag-uwi ko sa bahay, magluluto ako ng hapunan. Itatanong ko kung kumusta ang kanyang araw. Pakikingan ko ang kanyang mga kasinungalingan tungkol sa kanyang negosyo. Napakahirap magpanggap. Minsan, gusto ko na siyang sigawan. Gusto ko nang ipakita sa kanya ang papeles na aking inihahanda, pero pinigil ko ang aking sarili. Ang sorpresa ay dapat maging ganap. Gabi-gabi, palihim akong naempake ng aking mapinakamahalagang gamit, ang malarawan ni Ramon, ang aking mapaboritong libro, ang maalahas na pamana ng aking ina. Inilalagay ko ang ito sa maliliit na kahon at itinatago sa ilalim ng aking kama. Ang bawat gamit na aking hinahawakan ay may dalang alaala. Masakit na iwan ang mansyong ito, pero alam ko na ito ang tanging paraan para sa aking kalayaan. Inayos din ni Atty. Santos ang lahat ng legal na dokumento. Binago namin ang aking huling habilin at testamento. Inalis ko ang lahat ng pangalan ni Antonio sa aking maari-arian. Gumawa rin kami ng isang dokumento na nagpapawalang bisa sa anumang power of attorney na susubukan niyang ipagawa. At ang pinaka-importante, gumawa kami ng isang pribadong trust fund. Doon ilalagay ang lahat ng pramula sa pagbebenta ng bahay. Isang trust fund na ako lamang ang may kontrol. Ang isang linggong iyon ay ang pinaka-nakakapagod na bahagi ng aking buhay. Halos hindi ako nakakatulog. Ang bawat tawag sa telepono ay puno ng kaba. Ang bawat pag-uwi ni Antonio ay tila isang pagsubok sa aking pasensya. Pero sa kabilang lahat, naramdaman ko ang isang kakaibang sigla. Pakiramdam ko ay bumalik ang aking lakas noong kabataan ko. Sa huling gabi ng linggong iyon, tinapos namin ang pirmahan sa opisina ni Atty. Santos. Ang bahay ay opisyal ng naibenta, ang pra ay ligtas na sa trust fund,
Ang aking magamit ay handa na para sa pag-alis. Tumingin ako sa labas ng bintana ng opisina at nakita ko ang liwanag ng buwan. Handa na ang lahat, ang bulong ko sa aking sarili. 70 taon na ako, pero bukas, magsisimula ang unang araw ng aking bagong buhay. Isang buhay na walang panlilinlang. Isang buhay na punong kalayaan. Hindi alam ni Antonio, pero ang kanyang ina na tinawag niyang ulyanin ay kakatapos lang gumawa ng pinaka-importanteng transaksyon ng kanyang buhay, at sa pagkakataong ito, walang sinuman ang makakaagaw ng aking kinabukasan. Malamig ang simoy ng hangin habang binabaybay namin ang daan patungo sa Tagaytay. Ang lungsod na ito ay kilala sa kanyang kagandahan at preskong hangin, ngunit para sa akin, ang bawat kilometrong tinatahak namin ay tila isang hakbang palayo sa aking sariling pagkatao. Nakaupo ako sa tabi ni Antonio sa loop ng kanyang magandang sasakyan. Pinakmamasdan ko ang kanyang profile habang siya ay nakmamaneho ng may malawak na ngiti sa kanyang malabi. Mukhang masaya ang aking anak. Mukhang payapa ang kanyang kalooban. Sabi niya sa akin, "Inay, magugustuhan mo rito. Napakaganda ng tanawin at palaging sariwa ang hangin. Hindi tulad sa Maynila na maingay at puno ng polusyon." Tumango lamang ako, isang marahang tango, isang matamis na ngiti ang ipinakita ko sa kanya, kahit na sa loob ko ay tila may humahati sa aking puso. Ito ang unang bahaging aking plano, ang magkunwari, ang sumunod, ang maging isang masunuring ina na tila tinanggap na ang kanyang kapalaran. Nang makarating kami sa pasilidad, sinalubong kami ng isang malapat na tarangkahan. Ang pangalan ng lugar ay nakasulat sa magagandang letra, isang tahanan para sa mga nakatatanda. Sa paningin na iba, ito ay isang parezo. May mga hardin na puno ng makukulay na bulaklak. May mga upuan sa ilalim nga mga puno nganga. Ngunit para sa akin, ang bawat pader nito ay sumisiga ng pangungulila. Ipinasyal ako ni Antonio sa loop. Ipinakita niya ang magiging silid ko. Malinis ito, maputi ang madingding, may malaking bintana na nakaharap sa bulkang Taal. Sinabi Administrator N, lugar na narito na ang lahat ng kailangan ko. May maganars na mag-aalaga, sa akin 24 na oras bawat araw. May mag-aaktibidad para sa mga katulad ko. Napakaganda, hindi ba, inay? Tanong ni Antonio habang hinahawakan ang aking balikat. Tumingin ako sa kanya. Tiningnan ko ang kanyang mata na tila nakahanap ng pag-apruba. "O anak, napakaganda rito. Salamat sa pag-iisip sa aking kapakanan." Sagot ko sa isang mahinahon at malambing na tinig. Sa sandaling iyon, nakita ko ang pagluwag ng kanyang balikat. Ang tensyon na dala-dala niya sa loob ng maraming buwan ay tila biglang naglaho. Naniwala siya. Naniwala si Antonio na sa wakas ay napaamo na niya ang kanyang matigas na ina. Akala niya ay tuluyan na akong sumuko sa kanyang kagustuhan. Naglakat-lakat pa kami sa paligid. Huminto kami sa isang maliit na kapilya sa loob ng compound. Doon, nagkunwari akong nagdarasal ng taimtim. Pinanut ko siya mula sa gilid ng aking mata. Nakita ko siyang kumuhang litratong paligid. Marahil ay ipapadala niya sa kanyang asawa upang sabihing maayos na ang lahat. Sa lup-lup ko, nadarama ko ang hapdi, ang aking anak, ang sanggol na inalagaan ko at pinalaki sa loob ng maraming taon, ay handang iwan ako sa isang lugar na hindi ko naman tahanan. Ang halaga ng pag-alaga sa akin dito ay abot sa libu-libong piso bawat buwan. Isang halaga na handa niyang bayaran. Huwag lamang akong maging istorbo sa kanyang buhay sa Maynila. Habang kumakain kami ng tanghalian sa isang malapit na kainan, patuloy ang kanyang pagkukuwento tungkol sa mga plano niya para sa aming lumang bahay. Sabi niya, "Inay, kapag nandito ka na, ayusin namin ang bahay. Gagawin naming mas moderno. Siguro ay ipaparenovate namin ang kusina." Ngumiti lang ako, uminom ako ng tubig at dahan-dahang sumagot. "Gawin mo ang sa tingin mo ay tama, Antonio. Alam kong mas alam ninyo ang uso ngayon." Ang kanyang kumpiyansa ay lalong lumaki. Nakita ko ang pagiging kampante sa kanyang bawat kilos. Akala niya ay nakuha na niya ang susi sa aking pag-ari.
Akala niya ay nabulak na akong ganda ng Tagaytay. Ngunit ang hindi niya alam, ang bawat uko ay isang hakbang patungo sa sarili kong laban. Ang bawat ngiti ko ay isang maskara. Pinakmamasdan ko ang bawat sulok ng pasilidad na iyon, hindi dahil gusto kong tumira doon, kundi dahil tinitingnan ko kung gaano kalayo ang kayang gawin ng sarili kong dugo para lamang sa pera at sariling kaginhawaan. Hapon na nang magpasiya kaming bumalik sa Maynila. Habang nasa sasakyan, nakatulog kunwari ako, narinig ko siyang may kausap sa telepono, mahina ang kanyang boses, ngunit sapat na upang marinig ko. Sabi niya sa kausap, ayos na, pumayak na siya. Sobrang saya niya nga sa lugar Sa Biyernes, pipirmahan na namin ang papel. Ang sakit. Ang sakit-sakit pakinggan, maamaga salitang iyon mula sa sarili mong anak. Parang isang kutsilyo na dahan-dahang humihiwa sa aking puso. Biyernes. Mayroon na siyang petsang itinakda. Mayroon na siyang huling araw para sa akin sa aming tahanan. Ipinikit ko nang mariin ang aking nga mata. Hinayaan ko ang dilim salup ng aking isipan na magbalangkas ng susunod kong hakbang. Ang perpektong pagkukunwari ay kailangang magpatuloy hanggang sa huling sandali. Kailangan niyang maniwala na ako ay isang mahinang matanda na wala ng laban. Dahil sa sandaling maging kampante ang isang kaaway, doon sila nagiging bulag sa katotohanan. Pagdating namin sa bahay, hinatid niya ako hanggang sa pintuan. Magpahinga ka na, inay. Alam kong napagod ka sa biyahe. Bukas ay pag-usapan natin ang mga huling detalye, sabi niya bago humalik sa aking Isang halik na tila ba ay isang pamamaalam. Pumasok ako sa loob ng aking silid at naupo sa gilid ng kama. Ang katahimikan ng bahay ay tila bumabalot sa akin. Ang bawat gamit dito ay may kuwento. Ang lumang aparador, ang kama na naging saksi sa aking mahirap at ginhawa, ang bintanang palagi kong dinudungawan tuwing umaga. Hindi ko hahayaang mawala ang lahat ng ito. Hindi ako papayak na ang aking maalaala ay mabura lamang ng piraso ng papel at ng pagkasilaw sa salapi. Ang pagkukunwari ko ay hindi tanda ng pagsuko. Ito ay tanda ng aking paninindigan. Maghintay ka lang, Antonio. Maghintay ka lang sa pagdating ng araw na akala mo ay iyong tagumpay. Dumating ang araw ng Biyernes. Ito ang araw na matagal nang hinihintay ni Antonio. Ang langit ay medyo maulap, tila nakikiramay sa bigat ng hanging nananahan sa loob ng aming sala. Maaga pa lang ay naririnig ko na ang tunog ng kanyang sapatos sa labas ng aking silid. Ang bawat yabak ay tila isang tibok ng orasan na nagpapaalala na malapit na ang takdang oras. Inayos ko ang aking sarili. Isinuot ko ang aking pinakapaboritong blusa, ang kulay asul na madalas kong isuot tuwing may mahahalagang okasyon. Nais kong magmukhang kagalang-galang, nais kong magmukhang handa, kahit na ang toto ay nangginginig ang aking mga kamay sa ilalim ng mesa. Lumabas ako ng silid at natakpuan ko si Antonio na nakaupo sa sofa. Sa harap niya, sa ibabaw ng aming lumang mesang gawa sa narra, ay nakapatong ang isang makapal na folder. Isang x-ray ng kanyang kasakiman, ang mapapel na maglilipat ng aking bahay sa kanyang pangalan, ang mapapel na magtatapon sa akin sa Tagaytay. Magandang umaga, inay, bati niya. Ang kanyang tinig ay punong enerhiya, isang siglang hindi ko na narinig sa kanya sa loob ng mahabang panahon. Magandang umaga, anak. Tugon ko habang dahan-dahang naupo sa tapat niya. Nakahanda na ba ang lahat? Tumango siya ng mabilis. Opo, inay. Narito ang mga dokumento. Inayos ko na ang lahat para hindi ka na mahirapan. Kailangan lang natin ang iyong lagda sa bawat pahina. Kinuha niya ang isang mamahaling pluma mula sa kanyang bulsa, isang balpen na kulay ginto at itim. Inilapak niya ito sa ibabawang nga papel. Ang kinang nito ay tila nangungutya sa akin. Para sa kanya, ito ay isang simpleng pirma lamang. Para sa akin, ito ang aking kalayaan. Ito ang aking dangal bilang iyong ina. Tumingin ako sa paligid ng sala. Naalala ko noong bata pa siya. Dito siya naglalarong kanyang nakoseng laruan. Dito siya nadapa at umiyak at dito ko rin siya binuhat at pinatahan. Ngayon, sa mismong lugar na ito, sinusubukan niyang burahin ang lahat ng pinahirapan ko para sa kanyang kinabukasan. Inay?
Tawag niya, nang mapansing tila malayo ang aking tingin. May problema ba? Ibinalik ko ang aking tingin sa kanya. Ngumiti akong tipit. Wala, anak. Naalala ko lang ang malumang araw. Mabilis talagang lumipas ang panahon. Huwag kang mag-alala, inay. Sabi niya habang inusot ang mga papel papalapit sa akin. Sa Tagaytay, magkakaroon ka nga bagong kaibigan. Dun, hindi mo na kailangang mag-alala sa anumang bagay. Kami na ang bahala rito. Hinawakan ko ang pluma. Ang bigat nito ay tila isang toneladang bakal. Naramdaman ko ang lamig ng metal sa aking balat. Binuklat ko ang unang pahina. Nakita ko ang mga legal na salita na hindi ko naman lubos na naiintindihan, ngunit alam ko ang ibig sabihin ng mga ito sa madaling salita, pagkawala. Pagkawala ng aking karapatan sa lupang aking tinayuan sa lupngang 40 taon. Tiningnan ko si Antonio. Ang kanyang mata ay nakatitig sa dulo ng pluma. Ang kanyang hininga ay tila pigil, nahihintay sa sandaling lapatan ko ng tinta ang papel. Sa sandaling iyon, nakita ko ang tunay niyang anyo. Hindi siya ang aking anak na nag-aalala. Siya ay isang taong naghahangat ng mabilis na yaman, isang taong handang ipagpalit ang kanyang magulang para sa ilang milyong piso. Dahan-dahan kong inilapit ang pluma sa papel. Nakita ko ang pag-asa sa kanyang mukha. 1 segundo, 2 segundo, 3 segundo. Bigla kong itinigil ang aking kamay. Ibinaba ko ang pluma at tumingin ng diretso sa kanyang mata. Antonio, bago ko pirmahan ito, mayroon muna akong gustong itanong sa iyo. Bahagyang kumunot ang kanyang no. Ano iyon, inay? Pwede naman nating pag-usapan iyan pagkatapos nito. Hindi, sabi ko sa isang tono na puno ng otoridad, isang boses na matagal ko nang itinago sa ilalim ng aking pagkukunwari. Gusto kong malaman, masaya ka ba talaga sa ginagawa mo? Ang itapon ang iyong ina sa isang lugar na malayo sa lahat ng kanyang minamahal? Nabigla siya. Ang kanyang nalabi ay bahagyang nanginig. Inay, hindi naman ito pagtatapon. Para ito sa ikabubuti mo. Alam mo naman ang sitwasyon natin ngayon. Mahirap ang buhay. Mahirap ang buhay? Ulit ko sa kanyang sinabi. Nagtrabaho ako ng 3 trabaho noong bata ka pa para lang makapagtapos kang pag-aral. Hindi ako kailanman nagreklamo na mahirap ang buhay para lang maisip na ilayo ka sa akin. Ang bahay na ito ang iyong pamana. Ngunit ang pamanang iyon ay ibinibigay, hindi ninanakaw. Tumayo siya. Ang kanyang mukha ay nagsimulang mamula sa inis o marahil ay sa hiya. Ano ba ang sinasabi mo, inay? Akala ko ba ay nakasundo na tayo? Nagpunta pa tayo sa Tagaytay. Sabi mo ay nagustuhan mo doon. Tumayo rin ako. Kahit na mas mababa ako sa kanya, nadarama ko ang lakas na aking katayuan. Nagustuhan ko ang hangin doon, Antonio. Ngunit hindi ko kailanman sinabing gusto kong iwan ang aking tahanan. Ang ginawa ko ay isang pagsubok. Isang pagsubok para makita kung hanggang saan ang iyong katapatan. At ngayong araw na ito, napatunayan ko na ang iyong puso ay hindi na para sa pamilya, kundi para sa pera. Kinuha ko ang folder at dahan-dahang isinara ito. Hindi ko pipirmahan ang mapapel na ito. At hinding-hindi ko ibibigay ang bahay na ito sa iyo hanggat ako ay humihinga. Ang katahimikan sa sala ay naging nakabibingi. Ang hangin ay tila tumigil sa pagdaloy. Nakita ko ang galit na kumikislap sa mga mata ni Antonio. Ngunit nakita ko rin ang takot. Takot dahil ang kanyang perpektong plano ay gumuho sa harap mismo ng niyang mata. Inay, huwag kang magkamali, banta niya. Ang kanyang boses ay naging malamig at matigas. Kailangan ko ang pera mula sa bahay na ito. Marami kaming utang. Hindi mo alam ang pinagdadaanan namin ni Marites. Alam ko ang lahat, Antonio, mahinahon kong sagot. Alam ko ang mautang ninyo sa sugal. Alam ko ang luho ninyo na hindi ninyo naman kayang bayaran, ngunit hindi ko kasalanan ang inyong mapagkakamali. At hindi ko hahayaang ang aking pawis at dugo ay maglaho lamang sa isang iglap. Huminga ako ng malalim. Ang bigat sa aking dibdib ay tila gumaan. Ang pagkukunwari ay tapos na. Ang laban ay nagsisimula pa lamang. Ang Biyernes na ito, na akala niya ay araw ng kanyang tagumpay, ay naging araw ng aking pagbawi sa sarili kong buhay. Tumalikod ako at nagsimulang maglakad pabalik sa aking silid. Bago ko isara ang pinto,
Lumingon ako sa kanya sa huling pagkakataon. Umalis ka na, Antonio, at huwag kang babalik hanggat hindi mo natututunan ang tunay na kahulugan ng salitang anak. Isinara ko ang pinto. Naupo ako sa aking kama at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, nakaramdam ako ang tunay na kapayapaan. Ang orasan sa dingding ay patuloy sa pagtikak, 10, 11, 12. Lumipas ang mga oras, at ang aking paninindigan ay nananatiling matatag. Ang aking tahanan ay mananatiling akin. Ang aking buhay ay mananatiling sa akin. Ang hangin sa loob ng aming sala ay tila tumigil sa pag-ikot. Nakaupo ako sa aking paboritong silya, ang silyang narana naging saksi sa napakaraming taon na aming pamilya. Sa tapat ko, naroon si Antonio. Hawak niya ang isang makapal na sapa nga mga papel. Isang sapa nga madokumento na sa tingin niya ay magiging huling pako sa kabaong na aking kalayaan. Nakita ko ang kislap sa kanyang mamata, isang kislap ngang tagumpay. Inakala niya na ang lahat ngang kanyang pagpapanggap, ang lahat ngang kanyang matatamis na salita tungkol sa Tagaytay ay tuluyan nang nagtagumpay. Inabot niya sa akin ang isang mamahaling pluma. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit nararamdaman ko ang panginginig ng kanyang pananabik. Nay, ang sabi niya, ito na ang huling dokumento. Pirmahan mo na ito para maayos na natin ang paglipat mo sa Home for the Aged. Kasama na rin dito ang papel para sa pamamahala ng iyong maari-arian, para hindi ka na mahirapan, para wala ka na isipin pa. Tinitigan ko ang pluma. Pagkatapos ay dahan-dahan kong itiningala ang aking ulo para tingnan siya ng diretso sa kanyang mata. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, hindi ko na kinailangang makunwari. Hinubat ko na ang aking maskara. Hindi ko pipirmahan ang mga iyan, Antonio, ang sabi ko. Ang boses ko ay kalmado. Masyadong kalmado na tila ba ang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Ang ngiti sa labi ni Antonio ay dahan-dahang naglaho. Napalitan itong isang ekspresyong punong kalituhan. Ano ang ibig mong sabihin, Nay? Pinausapan na natin ito. Kahapon lang, pumayak ka na. Sabi mo, gusto mo nang magpahinga. Huminga ako ng malalim. Ang sabi ko, gusto ko nang magpahinga. Pero hindi ko sinabing gusto kong ibigay sa iyo ang kontrol ng aking buhay. At lalong hindi ko sinabing papayag akong ituring mo akong ulyanin para lang makuha mo ang 45 milyong piso na halaga ng bahay na ito. Namutla ang mukha ni Antonio. Ang kanyang makamay na hawak ang mapapel ay nagsimulang manginig. Nay, ano ang sinasabi mo? Anong pera? Nakalala lang ako sa kalusugan mo. Tumayo ako ng dahan-dahan. Kahit 70 taon na ako, naramdaman ko ang isang lakas na tila nanggaling sa aking maninuno. Lumakat ako patungo sa aking maliit na vault at kinuha ang isang asul na folder. Inilapag ko ito sa mesa, sa harap mismo ni Antonio. Tingnan mo ang iyan, ang utos ko. Iyan ang madokumento ng pagbebenta ng aking bahay. Ibinenta ko na ang mansyong ito nung nakaraang Miyerkules. 2 araw bago mo dinala ang mga papel na iyan. Tila tumigil ang mundo para kay Antonio. Mabilis niyang binuksan ang folder. Nakita ko ang paglaking kanyang mata habang binabasa ang bawat pahina. Ang kanyang mukha na kanina ay maputla, ngayon ay naging kulay abo. Ibinenta mo na. Kanino? Paano? Ang nautal niyang tanong. Hindi mo ito maaring gawin. Bahay ko rin ito. Malika, Antonio. Ang sagot ko nang may diin sa bawat salita. Ang bahay na ito ay pag-aari naming dalawa nga iyong ama, at nung pumanaw siya, ito ay naging akin. Ibinenta ko ito sa isang mabuting pamilya ng doktor. Isang pamilyang tunay na magpapahalaga sa bawat sulok ng lugar na ito. Ang transaksyon ay legal at tapos na. Ang titulo ay nailipat na. Napaupo si Antonio sa sofa. Ang dokumentong dala niya ay nakalat sa sahig. Tila isang sirang plaka na paulit-ulit na nagtatanong kung nasaan ang pera, kung nasaan ang 45 milyong piso. Pinanood ko siya. Nakaramdam akong habag, ngunit mas matimbang ang galit. Ang anak na pinalaki ko ay tuluyan ng nilamon ng kasakiman. Ang kanyang pagkagulat ay hindi dahil sa pag-aalala sa aking matutuluyan, kundi dahil sa paglahong perang inaasahan niyang
magliligtas sa kanyang mautang. Nay, bakit mo ginawa ito? Ang sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng put. Wala kang karapatang gawin ito nang hindi nagsasabi sa akin. Kailangan ko ang perang iyon. Doon ka nakakamali. Ang sabi ko ng mahinahon. Mayroon akong lahat ng karapatan. Ako ang may-ari nga aking buhay. Ako ang may-ari nga aking mga desisyon. Inakala mo na dahil 70 na ako, ay madali mo na akong malilinlang. Inakala mo na ang aking pananahimik ay tanda ng aking kahinaan. Ngunit ang bawat bulong mo sa kusina, ang bawat plano mo ni Elena ay narinig ko, natahimik siya. Ang katotohanan ay tila isang malaking pader na bumaksak sa kanya. Ang katahimikan sa sala ay naging masakit sa tenga. Ito ang sandaling paniningil. Ito ang sandali kung saan ang lahat ng kanyang kasinungalingan ay nagwakas. 70 taon. Iyan ang edad ko. At sa edad na ito, ipinakita ko sa aking anak na ang karunungan ay hindi kailanman matatalo ng kasakiman. Ang katotohanan ay nabunyag na. At ang bukas na kanyang binalak para sa akin ay tuluyan ng naglaho sa isang iglap. Tumayo si Antonio mula sa pagkakaupo. Ang kanyang mukha ay hindi nakakikitaan ng anumang pagmamahal. Ang maskara ay tuluyan ng nahulog. Ang nakita ko ay isang lalaking desperado. Isang lalaking galit sa mundo dahil hindi nasunod ang kanyang gusto. Nasaan ang pera? Nay? Ang tanong niya. Ang boses niya ay naging matigas at malamig. Kung naibenta mo na ang bahay sa halagang 45 milyong piso, nasaan ang pera? Karapatan ko ang bahaging perang iyon bilang anak mo. Tumingin ako sa kanya ng may halong lungkot. Karapatan? Ang salitang iyan ay masyadong mabigat para sa isang taong binalak ituring na baliw ang sarili niyang ina. Ang pera ay wala na sa bahay na ito, Antonio. Ang bawat sentimo mula sa pagbebenta ay ligtas ng nakalaga sa isang pribadong trust fund. Trust fund? Ang sigaw niya. Para saan? Para kanino? Para sa akin, ang sagot ko, at para sa mga taong tunay na nangangailangan. Ang trust fund na iyon ang magbabayad para sa aking bagong buhay sa Dumaguete. Doon ako maninirahan sa isang maliit ngunit magandang bahay sa tabing dagat. Ang matitira sa perang iyon pagkatapos ng aking buhay ay mapupunta sa isang organisasyon na nagtatanggol sa karapatan ng mga senior citizen. Mga taong katulad ko na pinagtatangka ang saktan ng sarili nilang pamilya. Nakita ko ang pagsabog ng galit sa kanyang nga mata. Sinipa niya ang mesa. Hindi ka maaring magdesisyon ng ganyan. Idedemanda kita. Sasabihin ko sa korte na hindi ka na nasa tamang pag-isip. Ngumiti ako. Isang ngitingang tunay na kalayaan. Huli ka na, Antonio. Nakipag-usap na ako kay Attorney Santos. Sumailalim na ako sa lahat ng kailangang medical evaluation bago ko pinirmahan ang pagbebenta. Mayroon akong ma-sertipiko mula sa 3 makakaibang doktor na nagpapatunay na ang aking isip ay kasing linaw ng kristal. Ang bawat hakbang ko ay protektado ng batas. Doon ay tila nawalan ngang lakas si Antonio, napasandal siya sa dingding. Alam niyang talo na siya. Ang 45 milyong piso na kanyang inaasahan ay naging abo sa kanyang harapan. Ang kanyang mautang, ang kanyang expansion ng negosyo, ang lahat ng kanyang marangyang pangarap ay tuluyan ng gumuho. Nay, paano naman kami? Ang pabulong niyang tanong. Sa pagkakataong ito, narinig ko ang takot sa kanyang boses. Takot sa kinabukasan na wala ng perang makukuha sa akin. Kayo, ang tugon ko. Malalaki na kayo, Antonio. Mayroon kang sariling makamay at paa. Gamitin mo ang maiyon gaya ng paggamit namin ng iyong ama noong nagsisimula pa lang kami. Ang pintuan ng mansyong ito ay magsasara na sa loob ng 2 araw, at ang pintuan ng aking buhay ay sarado na rin para sa iyong mga panlilinlang. Ipinit ko ang aking mamata. Pinawalang bisa ko na rin ang anumang power of attorney na maaari mong makuha sa hinaharap. Inalis ko na rin ang iyong pangalan sa aking huling habilin. Wala kang makukuha sa akin, Antonio, ni isang kusing. Naglakad siya patungo sa pintuan. Huminto siya sandali at tumingin sa akin. Ang kanyang nga mata ay puno ng pagsisisi, ngunit alam ko na ito ay pagsisisi dahil nawala ang pera, hindi dahil nasaktan niya ako. Alis na ako? Ang sabi niya. Mabuti pa nga, ang sagot ko.
at huwag mo nang subukang tawagan ako. Ang aking bagong address sa Dumaguete ay mananatiling lihim. Gusto kong gugulin ang natitira kong nga taon sa kapayapaan. Malayo sa kasakiman, malayo sa pagtataksil. Nang isara ni Antonio ang pintong sala, naramdaman ko ang isang malaking pasanin na nawala sa aking mga balikat. Ang katahimikan ay bumalik, ngunit sa pagkakataong ito ay isang masayang katahimikan. Tumingin ako sa larawan ni Ramon. Ramon, ang bulong ko? Tapos na, malaya na ako. 70 taon na ako. Sinasabi ng iba na ang buhay ay malapit na sa dapit hapon sa edad na ito. Ngunit para sa akin, ito ang pagsikat ng isang bagong araw. Isang araw kung saan ako ang may hawak ng susing aking sariling kapalaran. Ang pintuan ngang nakaraan ay tuluyan ng sumara. At sa harap ko, ang malawak na dagat ngang Dumaguete ay naghihintay. Wala nang Antonio na magdidikta sa akin. Wala nang Elena na magbubulong sa dilim. Ako ay 70, ako ay matatag, at ako ay tunay na malaya. Ang kwento ko ay hindi nagtatapos dito. Ito ay nagsisimula pa lamang sa isang bagong pahina. Isang pahina na puno, nega, danggal at tunay na pagmamahal sa sarili. Dumating ang Sabado ng umaga. Ang sikat ng araw ay pumasok sa bintana ng aking silid, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ang karaniwang sikat ng araw, ito ay sikat ng araw ng aking paglaya. 70 taon na ako. Sa edad na ito, akalang marami ay wala na tayong lakas para sa mga bagong simula. Ngunit habang tinititigan ko ang aking dalawang maleta sa gitna ng silid, naramdaman ko ang lakas na hindi ko naramdaman nung ako ay 20 anyos pa lamang. Maaga akong nagising. Tahimik ang buong mansyon. Ang mansyong ito na naging saksi sa 50 taon ng aking buhay. Naglakat ako sa bawat silid sa huling pagkakataon. Sa kusina, hinaplos ko ang mesa kung saan kami laking nagsasalo-salunong. Sa sala, tiningnan ko ang bawat sulok kung saan tumakbo si Antonio noong siya ay bata pa. Wala akong naramdamang lungkot. Ang naramdaman ko ay kagaanan. Para akong isang ibon na nakatakas mula sa isang ginintuang hawla. Bandang 8:00 ng umaga, dumating ang bagong may-ari ng bahay. Kasama nila ang kanilang dalawang maliliit na anak. Nakita ko ang saya sa kanilang mamata nang makita nila ang malawak na hardin. Ibinigay ko sa kanila ang mga susi. Sabi ko sa kanila, alagaan ninyo ang bahay na ito. Punuin ninyo ito ng pagmamahal. Dahil iyon ang tanging bagay na tunay na nagpapatibay sa isang tahanan. Hindi ko na hinintay na dumating si Antonio. Alam ko na darating siya para subukang muli akong kumbinsihin o baka para magmakaawa dahil sa kanyang mautang. Ngunit ang aking desisyon ay pinal na. Pinatay ko ang aking cellphone. Kinuha ko ang isang bagong SIM card na tanging si Atty. Santos at si Teresita lamang ang nakakalam. Ayaw ko nang marinig ang anumang kasinungalingan. Ayaw ko nang maramdaman ang bigat ng kanyang kasakiman. Sumakay ako sa sasakyan na magdadala sa akin sa airport. Habang dahan-dahang lumalayo ang sasakyan, tumingin ako sa huling pagkakataon sa mansyon sa Quezon City. 70 taon nga alaala ang naiwan sa loop nga pader na iyon. Ngunit ang aking dangal at ang aking kinabukasan ay dala-dala ko. Nakalundo ang aking ulo, matatak ang aking paningin. Hindi ako tumakas, hindi ako nagtago dahil sa takot. Ako ay umalis dahil iyon ang nararapat. Ang pag-alis ko ay hindi tanda ng pagkatalo, kundi tanda ng aking tagumpay sa sarili ko. Tagumpay laban sa mga taong akala ay maari nilang tapakan ang karapatan ng isang matanda. Sa loob ng airport, tiningnan ko ang mataw sa paligid. Maraming pamiyang nakpapalam, maraming mag-asawang naglalagbay. At naroon ako, isang 70 taong gulang na biyuda, na may 2 maleta at isang pusong puno ng pag-asa. Wala akong iniwan na address kay Antonio, wala akong iniwan na anumang bakas. Ang paglaya ay nagsisimula sa pagpili sa sarili. Sa loob ng maraming taon, inuna ko ang pagiging asawa, inuna ko ang pagiging ina. Ibinigay ko ang lahat para sa kaligayahan ng iba. Ngunit sa pagkakataong ito, ako naman. Ang 70 taon na ito ay para sa akin, para sa kapayapaan na matagal ko nang hinahangad. Habang umakyat ang eroplano patungo sa kalawakan, tiningnan ko ang maulap sa labas ng bintana.
Ang puting kulay nga maulap ay tila sumisimbolo sa kalinisan na aking bagong simula. Ang Quezon City, ang mansyon, ang nga utang ni Antonio, ang lahat ng pait ng nakaraan ay naging maliliit na tuldok na lamang sa ibaba. Malaya na ako. Sa wakas, malaya na ako. Ang bawat hininga ko ay tila mas masarap. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila may bagong awit. Hindi ko alam kung ano ang nahihintay sa akin sa Dumaguete, ngunit handa akong harapin ang lahat. Dahil alam ko na anuman ang mangyari, ako ang may-ari nga aking sarili, ako ang may-ari nga aking buhay. Isang buwan na ang nakalipas mula nang lumipat ako rito sa Dumaguete. Nakaupo ako ngayon sa veranda ng aking maliit na cottage sa tabi ng dagat. Ang tunog nga alon ay tila isang oyayi na nagpapatulog sa lahat ng aking maalalahanin. Napakaganda ng lugar na ito. Ang simoy ngang hangin ay may amoy nga alat at kalayaan. Dito sa Dumaguete, walang nakakakilala sa akin bilang ang mayamang biyuda mula sa Quezon City. Walang nakakaalam sa aking nakaraan. Nakikilala nila ako bilang si Lola, ang matandang babae na mahilig maglakat-lakat sa dalampasigan tuwing hapon at nagdidilik ng kanyang mabulaklak sa umaga. Simple lang ang buhay ko rito. Ang aking maliit na bahay ay may 2 silid lamang. Sapat na sapat para sa akin. Ang trust fund na inayos ni Atty. Santos ay sapat na para mabuhay ako ng marangal at comfortable hanggang sa huling araw ng aking buhay. Ang matitira rito, gaya ng aking plano, ay mapupunta sa mga organisasyong tumutulong sa mga senior citizen na inabandona ng kanilang mapamilya. Minsan, sa ilalim ng liwanag ng buwan, napapaisip ako kay Antonio, kumusta na kaya siya? Nagtagumpay ba siyang bayaran ang kanyang 45 milyong piso na utang? Galit pa rin ba siya sa akin? Ngunit ang matanong na ito ay hindi na nakdudulot ng sakit sa aking puso. Nararamdaman ko na lamang ay ang isang malalim na pagtanggap. Sinasabi nila na ang dugo ay mas matimbang kaysa sa tubig. Ngunit sa aking karanasan, natutunan ko na ang tubig ay mas malinaw kaysa sa dugo. May mga pagkakataon na ang mga taong wala tayong kaunayan sa dugo ang mas nagpapakita ng tunay na malasakit at paggalang, at may mga pagkakataon na ang sarili nating dugo ang siyang handang uminom ng ating huling pata ng buhay para sa kanilang sariling interes. Nagtapos na ang aking obligasyon bilang isang ina sa isang anak na tumigil ng maging anak. Mahirap itong tanggapin, ngunit ito ang katotohanan. Ang pagmamahal ay dapat na may kasamang paggalang. Kung walang paggalang, ang pagmamahal ay nagiging isang lason. At pinili ko na huwag nang uminom ng song iyon. Ngayon, sa edad na 70, natuklasan ko ang tunay na kahulugan ng kaligayahan. Ang kaligayahan ay hindi matatakpuan sa laking mansyon o sa daming prasabangko. Ang kaligayahan ay ang kakayahang gumising sa umaga nang may kapayapaan sa puso. Ang kaligayahan ay ang malaman na wala kang tinatapakan na tao at wala ring nakakatapak sa iyo. Tinitigan ko ang malawak na dagat. Ang abot tanaw ay tila walang hangganan. Gaya rin ng ating buhay, hanggat tayo ay humihinga, laging may pagkakataon para sa isang bagong simula. Huwag ninyong hahayaan na sabihin ng iba na huli na ang lahat dahil lamang sa inyong edad. Ang 70 ay isang numero lamang. Ang mahalaga ay ang sigla ng inyong kaluluwa. Sa mga kapwa ko senior citizen na nakikinig sa aking kwento, ito ang mensahe ko sa inyo: protektahan ninyo ang inyong sarili, magtiwala kayo sa inyong pakiramdam, ang inyong pinahirapan ay inyo. Kayo ang may karapatang magpasya kung paano ninyo ito gagamitin. Huwag kayong matakot na magsabi ng hindi, kahit sa sarili ninyong nga anak, kung ang hinihingi nila ay labak na sa inyong dangal. Ako ay 70 taon na. Ako ay isang biyuda. At ako ay tunay na malaya. Ang kwento nga aking buhay ay may marami pang pahina na susulatin dito sa Dumaguete. At bawat salita na aking isusulat ay puno ng pasasalamat. Pasasalamat dahil nakaroon akong lakas na piliin ang aking sarili. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog, na nagbibigay kulay kahel at lila sa kalangitan. Napakaganda, napakatahimik. Ito ang aking huling kabanata, at ito ang pinakamagandang kabanata sa lahat. Dahil sa dulo nga aking paglalakbay,
Natakpuan ko ang pinakamahalagang tao na matagal ko nang nakalimutan. Natakpuan ko ang aking sarili. Salamat sa pakikinig sa aking kwento. Nawa ay magsilbi itong inspirasyon sa inyong lahat. Tandaan ninyo, kayo ang may hawak ng panulat ng inyong sariling buhay. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Manatiling matatag, manatiling malaya, at manatiling may dangal. Narating na natin ang huling bahagi ng aking paglalakbay. Habang pinapanood ko ang paglubok ng araw dito sa Dumaguete, nais ko kayong iwanan ng ilang mahahalagang kaisipan. 70 taon na ako. At sa loob ng 70 taon na iyon, marami na akong natutunan. Ngunit ang pinakamahalagang aral ay ito. Ang ating halaga bilang tao ay hindi nasusukat sa ating edad. Hindi rin ito nasusukat sa kung gaano kalaki ang ating bahay o kung gaano karami ang pera sa ating bank account. Ang tunay nating halaga ay nasa ating dangal. At ang dangal na iyon ay dapat nating pangalagaan hanggang sa huling sandali. Masakit isipin na ang sarili nating dugo, ang nga taong pinakalayan natin nga ating buhay ay maaring maktaksil sa atin, ngunit huwag ninyong hayaan na ang sakit na iyon ang tumapos sa inyong kwento. Huwag ninyong hayaan na ituring kayong pabigat o ulyanin ngang sinuman. Kayo ay may boses, kayo ay may karapatan, at higit sa lahat, kayo ang may hawak ngang susi ngang inyong sariling kaligayahan. Minsan, ang pinakamahirap na desisyon ay ang huminto sa pagiging ina sa isang taong tumigil na sa pagiging anak. Ngunit tandaan ninyo, ang pagpili sa inyong sarili ay hindi pagiging makasarili. Ito ay pagpapakita ng paggalang sa buhay na ibinigay sa inyo ngang may kapal. Salamat sa inyong pakikinig sa aking kwento. Kung ang aking karanasan ay nagbigay sa inyong lakas o inspirasyon, mangyaring pindutin ang like button sa ibaba. Ibahagi rin ninyo ang video na ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay upang marami pa tayong mabigyan ng babala at pag-asa. Huwag din ninyong kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang mga kwento ng buhay na puno ng aral. Ano ang inyong opinyon sa naging desisyon ko? Isulat ninyo ang inyong mga salubin sa comment section. Pinabasa ko po ang bawat isa sa inyo. Bago tayo mahiwalay, lagi ninyong tatandaan. Ikaw ang may akda ng iyong sariling kwento. Hanggang sa huling pahina nito, ikaw ang humahawak ng panulat. Tumingin sa harap, manatiling gising ang diwa, at higit sa lahat, maging malaya. Hanggang sa muli nating pagkikita. Ako si Lola, na nagsasabing, hindi pa tapos ang inyong laban. Magsisimula pa lamang ang inyong bagong umaga. Paalam sa inyong lahat.